The return of the comeback, ika nga, abay, matitinding laban ni Wesley So sa day 1 ng Blitz ng ongoing Tata Steel. Dalawang matinding laro po ang i-analyze natin. At bago natin simulan ay atin munang sagutan ang puzzle na iniwan natin. Kahapon po sa ating last upload, ito yon, no? It's Black to Play. Hango ito sa katatapos lang na World Blitz Championship. Ano po kaya ang naiisip nyong matinding gagawin ng Black dito? Pakilapag nyo lang po ang inyong kasagutan sa comment section below. Ang gaganda, mga bago ang puzzle dito. Kung wala pa kayong Internet Chess Club mga kamatsas na application, downloadable sa Play Store and App Store at makikita nyo ang link ng puzzle na ito sa description below para makagawa na po kayo ng account mga kamatsas. Enjoy solving puzzles. Pampalakas talaga ng analysis. Okay, ito po yung unang i-analyze natin. Wesley So and Vichy Anan. Kung inyo pong matatandaan, halos ginulpe ni Vichy si Wesley. Pero ngayon, blitz na, 3 minutes plus 2 seconds increment, baka mag-iba ang ihip ng hangin. Pag-aralan natin. Ang ginawa, nag-E4 si Wesley, C5 si Anand, sinalubong ng Sicilian, Knight F3, D6, D4, open Sicilian, Knight F6, Knight C3, tinirahan ng legendary Najdorf variation. Nag-H3, ayan, kung tawagin po, bibihirang gawin ito, Adams attack variation. Nag-E5, Knight B3, Bishop E6 develop at ayun, nag-Bishop to E3. Knight BD7, G4. Yan po talaga ang Adams attack variation. Yung pagka H3, biglang susundan ng G4 para makapang-ilang kagad ng parang may paparating na G5, pang-atake sa Knight, para makontrol ang D5 square. Yan po ang mga paparating pag Adams attack. Pero pinigilan kagad ni Anand, nag-H6, Queen D2 angat lang, B5, at nag-F3. Ayun. Ang gusto naman dito ni Wesley, kaya nag-F3, kung pipitikin ng B4 para paalisin ng knight, walang nakakailang nababagsak na pawn sa E4. Pero sa computer na usapan mga kamatsas, binadmuban kagad ang tira na yan. Ang gusto ng computer, wag nang depensahan, diretso castling na lang. Sa mga nag-aaral po ng opening, castling ang tira dito, i-explore nyo na lang. Pero dahil nakatutok tayo sa naging laban, balik tayo sa F3, Bishop E7 si Vichy, develop. Magka-castling ba dito? Parang alanganin kasi H4, G5 nakakailang na. Nag-castling queenside, Knight H7. Ayan. Talagang nakakailang talaga mga kamatsas ang mag-castling dito. Subukan lang. Pag nag-castling, tingnan nyo itsura, may H4 kagad. Sabay bomba ng G5. Ang sakit niyan sa kingside. Nakaporma na dyan pa magka-castling, di ba? Pero ang accurate move daw dito ay B4 na lang mga kamatsas o kaya Knight B6. Ayan, okay. Pero balik tayo mga kamatsas. Nag-Knight H7 si Vichy. Ilang na ilang, ayaw patirahin ng H4, kaya nag-ganon, Kasi pag nag-H4, kakainin lang Nag-King B1, good prophylactic move. Yan talaga ginagawa po para makaiwas ang king sa C-file na magbobomba kasi ang black dyan sa queenside kaya iniiwas kagad ng maaga. At nag-castling na, ayun. Kailangan muna sigurong parang kontrolin muna ni Anan bago siya mag-castling. Okay, pero dito mga kamatsas, tinuloy pa rin ni Wesley. Kumbaga, sige, kainin mo yan. May bitin ka rin naman sa pawn D6. Bomba ka agad. Nag-Bishop takes H4. Pero dito mga kamatsas, sa inaasahan kong Queen takes D6, sa inaasahan natin na bawi, hindi yan ang ginawa ni Wesley. Ano kaya ang brilliant na ginawa dito mga kamatsas na tingin ko kahit si Anand ikinagulat? Pakiguess nyo po sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Ito talaga. Boom! Ang the return of the comeback. Grabe, may sacrifice na palang ganon. Parang nalansi si Anand, Kala niya babawi lang ng pawn D6 Napa B4, inatake muna ang knight. Pero teka muna, liwanagin muna natin mga kamatsas. Pag kinapture kasi ang bishop,
Magku-queen takes h6, diretso eh. Nakatreat kagad sa bishop eh. Di naman pwedeng iiwas ang bishop. Imagine niyo po, kakapturin ang knight, matchas, may suporta na yung queen. May pamatchas. Tapos kakain dyan, expose na expose ang Black King sa madaling sabi, mga kamatchas. Delikading talaga. Okay, balik tayo. Kaya hindi pinansin ni Anand, nag B4 na lang siya. Knight A4, Bishop F6, at nag-Bishop E3. Ayun, parang balik muna pero ang napakadelikadong paparating dito ay Queen H2. Pagpipilahan na yung H-file. Di ba? Nag-Rook E8. Para kung pilahan man ang H-file, may Knight F8 na pangdepensa sa pintuan para di makapasok ang pamatchas na threat. Pero, pinitas muna ni Wesley ang pawn B4. Tapos, pipitasin niya pa yung pawn sa D6. Nag-Bishop E7, depensa. Queen D2, balik ulit. Nandyan pa rin, nagbabadya ang threat. Nag-Queen C7. At dito po, huling bitaw. Grabacious. Puzzle talaga. Pwedeng kunin ng ICC, Internet Chess Club ito. Ipapuzzle ito, pwede. Ano kaya yung second brilliant move, brilliancy na ginawa ni Wesley at naparesign ang former world champion na si Vichy? Sa ilang sandali lang, tutuloy kaagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatchas. Congrats sa mga nakakita ng malapasel na brilliancy. Knight B6, resign si Anand. Bakit po? Ano ba ang purpose ng Knight B6? Para maobligang matanggal ang Knight. Bakit kailangan tanggalin ang Knight? Pag kinapture kasi ang Knight, may slide ng Queen H2, wala ng Knight F8. Ayun, mamatchasin na. So, only move dito ay F6, pasingaw, para kay papano may takbuhan. Kakapturin, takbo, King F7, Queen H5 check. O di itakbo uli natin, halimbawa, ibalik natin, King G8, pupunta yan sa G6. Para mag-Rook H7, ayun, uunti-untiing linkisin na yan mga kamatchas. Kwentado na ni Vichy, alam na niya, kaya ano man ang mangyari dito, pampatagal na lang niresign na mga kamatchas. Okay, talo na rin yan. Yan ang mga paparating, no? Halimbawa, Knight B6, ang ginawa naman ay Rook B8. Paano kung umiwas lang? I-eliminate yung Knight O pag kinapture ng Queen, ganun pa rin. Queen H2 pa rin Bagsak pa rin yung H7 o F6. Mangyari, one piece down na rin ang black. Talo na rin. Grabe yung Knight B6. Dalawang bitaw, no? Bishop takes H6, Knight B6. Ngayon naman, yung nag-champion sa Rapid, ang susunod natin na si Nihal Sarin, nakaharap ni Wesley. Binuweltahan niya ba ng resback? Pag-aralan natin. Black naman si Wesley dito. At bago natin simulan mga kamatchas, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa channel na ito, mag-subscribe na po kayo. Marami pa kasing nanonood na di pa nakasubscribe, baka nakakalimutan lang. Click notification bell din all para lahat po ng ating uploads ay mag-notify sa inyo. Maraming salamat po. Nag-E4 si Nihal. C5 si Wesley. Uso Sicilian ngayon salubungan Knight F3, D6, Knight C3, delay muna ang open, Knight F6, Bishop B5. Tinuluyan na talagang ibahin ni Nihal. Kasi natural nakikita natin, no? Capture, Knight Dwarf na naman. Pero dito inunahan ng Bishop B5 check, hinarangan ni Wesley, Queen E2, medyo kakaiba ito. G6 para magbi-Bishop G7, E5. Tingnan nyo kung gaano kainit ang bumubulusok na discarding variation dito ni Nihal Sarin, no? Parang mainit ang ulo kaagad, ano? O may atake kaagad sa C5. Kinapture ang Knight, capture, and the Knight A6. Depensa sa C5 para depensahan din. May lulundag kasi yung Knight Castling, Bishop G7, Rook E1, at kinaslingan lang. Yan. Kinargahan dito ni Wesley. Pinapakain yung pawn sa E7. Kinain nga ni Nihal. Walang takot Queen B6. Tineret ang Knight. May pangsalubong doon. Na tipong makukulong ang Queen. Nag-Queen E2. Good move. Napuri ng computer. May good move sign Takbo na. May depensa pa sa Knight. Knight B4. Kinalikot ng pangilang. Umatras lang muna para depensahan. At nag-Rook E8, sinalubong na, atras muna, capture ng Knight at nag-Queen to E6.
Threat ang pawn sa A2, may pasimple, no? Kala mo, ang threat dito eh. Sa mga ganyan eh, no? Pero nandun ang threat, oh. Nag D3, ayun, naisahan ni Wesley. Pinitisan ng pawn at nabawi na ang lamang ni Nihal. Threat muna sa C5, Knight G4. Kinargahan na naman ni Wesley. Oh, pinapakain na naman. Oh. Gumanda tira niya sa blitz. Kinain. Ayun, bad move. Dapat daw po tira dito. Huwag pansinin. C3 lang daw. C3 para di makawala yung Knight. C3, no? Para panakip na rin kasi may threat ng Bishop takes B2 eh. Kinapture. Matapang talaga. Boom! Nakipagsabayan si Wesley. Matapang ka. Etong sayo. Parang ginano ni Wesley, ano? Rook B1. Tineret ang bishop. Parang dapat daw ang tira, knight F3 lang. Naku, mahirap na timplahan. Pang long game ang dating. Ano? Nandito na yung topic eh. Nandyan na yung topic eh. Biglang mag-knight F3 lang. Oh, pero balik tayo sa Rook B1. Natural na reaction yan sa blitz eh. Threat. Queen E5. Dinipensahan. May threat. Uy, may threatening matchas. Pero binad mo ba ng computer? Dapat daw po ang tira ay Knight C3. Ha? Teka muna mga kamatyas, nalugaw ako dun ha. Pag kinain to, check. Pagka gumanon, saka pa lang mag-Queen E5. Threat yun, threat ang bishop, threat ang pawn sa H2, multiple threats mga kamatyas. Okay, kaya pala no. Pero balik tayo sa Queen E5. Kala mo depensa, kala mo atake, pero may pamatyas. Knight F3. Queen takes C5. Okay. Pitin pa to. Rook takes and... Kasi pag kinapture to, may Queen A1. Babagsak din ng Knight, ano? Kaya nag-Knight C3 muna si Wesley. Pero para maliwanag mga kamatyas, pag kinain po kasi, gaganon din eh. Mababawi din yung Knight sa A2. Okay? Parang lamang kasi ng isang pyesa pero may bawi. O kaya... na lang, kumbaga, realistic na lang si Wesley, nag-Knight C3 takbo, pero tumakbo din yung naka-threat, at nag-B6 kasi may threat, at nag-D4, threat muna sa Queen, atras, H3 pa alis sa Knight, and nag-Knight F6. Sino ba lamang? Equal pawns lang. Kain-kain, pero sa position medyo lamang si Wesley kasi backward yung pawn sa C2, medyo madaling ma-pressure. Nag-Rook A2, threat sa pawn A7, Rook C8, pinilahan, Queen B5, Rook C7. Depensa muna. Queen E5, threat ang Knight, Knight D7, Queen D6, nag-King G7 at nag-Rook A3. Pinakapture na. Takes. Ano kaya ang idea? Ganon? Di ko mag-gets yung diskarte Pinakain yung pawn eh. Queen C6, syempre. Daanin na sa yaman. Ika nga. Lamang ng isang pawn eh. Queen F4. Ayun. Tuluyan na pong. Lumaki ang lamang dito ni Wesley. Knight F6, threatening. Knight D5 double. Queen E5 pin. Nag-Rook D7 lang. Knight H4. Ganon. May mga ganon. Rook G3. Nagkikreate kasi si Nihal ng mga atake eh. Check. Harang, Queen C6 ulit, Rook E3, ayun, Rook D5. Queen E7, Rook takes D4. Ubos ang pawns. 2 pawns na. Abay, talaga nga naman katapang ng batang ito, grabe. Kinain, check, harang, obligado, no? Kasi mamamatsyas pagka hindi iniharang yan. Takes, check muna, ganon, check muna, ganon. Queen F4 check, Rook G3 check, harang. Ayun. Kumbaga hinuli na ni Wesley ang possible na pinakamalakas na piyesang mangliligalig, manggugulo, kinain. Yun nga lang po, 2 connected pass pawns yan. Ayun, naisahan ni Wesley sa usapang rook and pawn ending. Wala na eh. Wala na, brad eh. Naalala ko yung mga kaibigan ko eh. Wala na eh. Kumagano, wala na eh. 2 pawns na yan. Marching na. Resign na po si Nihal Sarin. Kumbaga matik na. Naintindihan na niya na talagang talo siya. Bakit po? Pag umatras, tulak.
Yung magagawa po ng mga ponsang puti, wala, hanggang ano lang yan. Isang check lang yan. Wala nang kasunod yan. Pero itong dalawang nagmamarcha, lilingkisin ang tore. Ayun, ang ganda ng naging performance ni Wesley dito sa day 1 ng Blitz, mga kamatsas. Tingnan nyo po ang napakaganda sa mata. Nasa top si Wesley. Ang sarap-sarap sa mata, mga kamatsas. O, tingnan nyo. Ang lupay, so, nangunguna siya. 7 points out of 9. Okay, at sumusunod sa kanya, nakabuntot pa si Arjun Erigaisi, ni Hal Sarin, pumapangatlo yung mga Indians, ano? Oh, 2, 3, 4, puro Indians, hanggang 5, hanggang 6. Ayun, puro Indians. Oh, ang ganda, mga kamatsas, ang return of the comeback ni Wesley So. At sa women's naman, mga kamatsas, nakakatuwa oh. Yung sinasabi nilang girlfriend daw ni Wesley na si Carissa Yip, nangunguna din. Kondisyon yung dalawa. Ayan po, mga kamatsas, ang report sa day 1 ng katatapos lang na blitz ng ongoing Tata Steel Chess India. Abangan po natin ang magiging resulta ng day 2. Maraming salamat po sa inyong palagi ang pagsuporta at matiyagang panonood upang matuto. At sa mga wala pa pong application ng Internet Chess Club, download na po kayo. Sa mga di pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo, mga kamatsas. And sa mga gusto pong sumali ng raffle, until today lang po ang pagpasa ng entry, mga kamatsas. Tapusin nyo po yung task. Okay? So ang registration form ng ating paraffle ay nasa description below para next week Tuesday ay i-raffle natin. Baka posible kang manalo sa ating live streaming ng Internet Chess Club. Maraming salamat po. Hanggang sa muli, kita-kits!